Okay, so good morning. Ngayon ay July 1. So hindi ako masyadong makakapaglakad-lakad kasi ayan. Medyo natapilok tayo. So medyo mahirap maglakad. Anyway, gusto ko lang sa inyong ipakita. So yun is ang batch pa rin natin ng June 27. So yan yung magiging supply ko kay Kuya Jojo for this week. Kasi 11 boxes yung 10 boxes yung nagawa ko sa batch na yan. 'Di ba? Tinotone down natin from na 6 boxes per week ang magiging produce natin. So since 10 boxes pa yan, so meron pa akong supply. And kung wala man yan, ito dapat yung susunod kong harvest. Pero 2 box lang kasi yon. So medyo hindi kukulangin siya sa totoo lang kasi lumakas na rin yung pesos ni Kuya Jojo. Kaya na usually yung 12 pieces per day. So sabihin mo in 7 days. Alam ko yung last namin is nasa 8 pieces ang average per day. So papakita ko rin sa inyo yun. Nasa notebook ko naman yung detalye nun. Pero ngayong week medyo tumataas na siya. Merong minsan dalawang piraso lang pero the next day 12 pieces kaagad yung mabebenta. So tumataas din kaagad. Nakikilala na rin siya. And yung Oak Leaf, yung nakalimutan ko yung pangalan na naman. Basta Oak Leaf, Ruksay natin is maganda ang tubo. Pero yan nakita nyo medyo light, 'di ba? Pag nakita nyo yung tubo dun sa kabila sa location to natin is napakaganda. Kaya palagay ko magdadagdag na tayo ng Ruksay. In terms of hydraulic, hindi ko muna siya i-recommend ngayon. Kasi yan, kung mapansin nyo, parang natutumba siya. Kasi medyo may pagkalegi siya. Kasi kulang siguro sa sunlight dito sa location 1. Pero sa location 2, sa palagay ko kakayanin. Pero kasi pag tumaas siya, tas matatabunan niya yung ibang lettuce. So hindi masyadong maganda. Sa ngayon na nakikita ko magandang kombinasyon is itong Olmeti tsaka itong Ruksay, which is yung red lettuce natin na Oak Leaf variety. So kung mapapansin nyo, ito is maliban sa inatake siya ng ibon, medyo bansot siya. So kung titingnan nyo yung ugat niyan, or baka napansin nyo na rin, medyo brown na parang sobrang titigas ng ugat niya pag tiningnan mo. Kasi yung iba, white and smooth pag tiningnan mo yung ugat nila. Yan, yung mga ganyang klase is hindi. Ang isang tinitingnan ko na posibleng sanhi niyan is dahil nakalapag siya. So siguro hindi naging maganda yung temperature ng tubig niya. Although yung sa isa is maganda naman. So kasi pares lang ng timpla yan kung hindi ako nagkakamali. So from time to time nakaka-experience ako ng ganyan. Ewan ko na-experience nyo rin, mga bansot na nakakain pa naman siya pero hindi na siya lalaki for sale. So usually yung mga ganyan is for personal consumption ko na. Unless may ibang part na lumaki. Katulad dun sa kabila natin, yung pinakadulong box ko dun sa location 2, yung hina-harvest ko ngayon, is yung huling box dun, parang ganito ang situation. Pero naka-recover siya hindi ko lang kung bakit. Pero kung titingnan mo yung ugat niya, i-compare mo sa iba is, tulad na nabanggit ko, dark tapos parang ang tigas-tigas ng ugat niya. Ayun. So yan. Sige, tingnan ko lang. Yan. So ito, harvest natin sa Friday pa talaga. Pero palagay ko kakayanin pa yun So kung makapansin nyo, mas buhaghag yung tubo ng halaman ng mga lettuce ko dito. Kasi hindi ganun ka-intense ang sunlight dito. So mainit siya siguro. Yan. Kasi medyo tumatangkad na. Kasi na yan, 46, 7, mga 47 days old na yung mga yan. Kaya medyo tumatangkad na siya kasi wala na siyang space sa gilid. So yung mga bago niyang usbong nagko-compete na in terms of sunlight or space. So kaya talaga is dapat 4 inches. Yan. Pero at least na-prove naman natin na maganda naman yung tubo dito. Yan. Nagkataon lang siguro to. So magta-try ulit tayo. Wait lang, papatayin ko lang yung tawag dito. Ayun na, sprinkler ko. Kasi umaapaw na siya. So, dito lang yan. Off ko lang yan. Yan. So, yung mga pandilig-dilig dyan. Yan. So, yan. Mag-harvest din ako ng konting panggulay. Tapos, ito yung lettuce natin dito. Hindi masyadong maganda yung tubo. Pero,
Pero okay lang naman, experimental. Mint natin, medyo hindi rin, yan, medyo nagkakaroon ng root issues yan pag mga ganyang klase, parang nabubulok. Fungus, usually. Pero tingnan natin kung makarecover pa. Then ito, kung mapansin nyo ito, na-harvestan ko na to dati. So, harvestan ko lang ulit. Titingnan natin kung gaano natin katagal ma-harvestan ng paulit-ulit ang ating spinach. Yung iba lumalaki pa eh. Ayan o, mapansin mo. Kasi ito, dati kusang tumubo na yan eh. Kaya hinayaan ko na lang yan dyan. And in terms of mga basil natin, doon lang naman. At meron akong pinapatuyo dito kasi lemon basil yan. Kukuha na natin ng seeds. So, medyo mainit na. Kailangan ko na rin bumaba. So, mag-harvest ako ng konting dahon ng ating mga pak choy. So, as much as gusto kong ibenta yung pak choy, hindi pa ako ganun kagaling magpatubo ng pak choy. So, concentrate muna tayo sa kumikita, which is ang ating mga lettuce. Yan, that's it. So, update ko na lang kayo and hopefully umayos ka agad to kasi kaninang umaga lang tayo na medyo hindi maganda yung nangyari. Pero that's it. Sana maayos ko rin. May mga iba pa akong pinaplano na malapit ko nang gawin. Kasi kailangan din natin ng budget. Ayun. So gumaganda naman. Kailangan lang natin improve unti-unti as we grow, as we harvest, as we clean. So yun nga, kailangan ko na maglinis din ng mga boxes dun sa kabila. That's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.